Good morning po sa bawat isa po sa atin. Misa pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinaka-the best na pwede nating ibigay na palakpak para sa ating dakila, buhay at napakabuting Diyos. Hallelujah. At pakisabi mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak at ako'y pinagpala sapagkat ikaw ang katabi ko ngayon. Nawa, ganun ka rin. Amen po ba? Naniniwala po ako na bawat linggo na tayo po'y magkakasama, ito po ay biyaya at pagpapala ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Na tayo ay binigyan pa ng panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong pagkakataon para tayo po ay makasamba, makapagpuri at makapagpasalamat sa ating napakabuting Diyos. Amen po ba? Kaya nga sa umagang ito, naniniwala po ako na may napakagandang plano ang Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ako po ay nagagalak dahil muli nabigyan ng pagkakataon ng Diyos para minsan pa maging kasangkapan po niya sa paghahayag ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen po ba? At mga kapatid, sa umagang ito tayo po ay mag-aaral ng isang paksa. At naniniwala po ko sa paksang ito, bawat isa po sa atin ay isa mo makaka-relate. Dahil naniniwala po ako na halos lahat po ng naririto ngayon ay naranasan na pong maghanap. Amen po ba? Bata, matanda, mayaman, mahirap, babae, lalaki, no? Lahat po tayo naranasan na po nating maghanap. At ano po ba hinahanap natin? Definitely, yung mga bagay na nawala o mga bagay na wala sa atin. Hindi ka naman maghahanap ng isang bagay na alam mong nasa iyo na. Hindi ka rin maghahanap ng isang bagay na alam mong nandyan lang. Kaya mo hinahanap kasi alam mong nawawala or alam mong wala pa sa iyo. Ganon din naman po mga kapatid, marami po sa atin hanggang ngayon, naghahanap pa ng mga bagay na ito. We are all looking for something, sabi nga nila. Something that will make us happy and satisfied, and sometimes ito po yung mga bagay na hinahanap natin, hindi lang basta bagay o material na bagay, kung hindi mga bagay na talaga makapagbibigay ng satisfaction sa ating pong mga buhay. And sometimes, those things are hard to find. Amen po ba? Baka nga meron po sa atin hanggang ngayon, kaya nagpunta po dito sa church, ay dahil meron siyang hinahanap, expecting they will find it here. At naniniwala po ako na kung ito ang dahilan mo ngayon, kaya ka naririto dahil meron kang hinahanap sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo matagpuan o hindi mo makita. Natitiyak po akong na hindi ka nagkamali sa lugar na yung pinuntahan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, seek and you shall find. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon pong umaga, what are you looking? Manalangin muli po, Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataong ibinibigay niyo po sa amin para kami pong lahat ay magkatipon sa lugar na ito. Hindi lang para patuloy kang sambahin, parangalan at pasalamatan sa buong isang linggo ng lahat ng kabutihan at biyaya na patuloy na ipinaparanas mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. But Lord, we are expecting this morning, O God, that you will continue to speak to us through your words, Lord. At allow us, Lord God, na sa umagang ito ay maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita, ng iyong buhay na salita na nagbabago ng buhay, nagtatama ng maling pananaw, at patuloy na nagtutuwid ng aming pong mga pag-uugali. And Lord God, kasangkapanin mo lamang po ako bilang iyong lingkod. Override my preparations this morning so that, Lord, ang tanging kalooban mo lamang ang maganap sa umaga pong ito. At salamat po, Panginoon, at patuloy po na mangyari nawa ang kalooban mo sa aming pong kalagitnaan. Banal na Espiritu, maging malaya ka sa umagang ito. Muli po, sa iyo pong papuri, sa pangalan ni Jesus, na tayo magsabi ng Amen and Amen. Babasa po tayo ng ilang mga talata na hahanguin po natin sa John chapter 1, starting on verse 29 onwards. At mula po rito, medyo mahaba lang po yung babasahin natin, pero kailangan po natin itong basahin para maunawaan po natin kung saan po tayo magsisimula. Simulan po natin ng pagbasa, verse 29. Sabay-sabay po tayo ulit. Simulan. Kinabukasan, verse 31, hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon.
po natin. Ito pong si Juan na nagsasalita, na ang sabi niya po rito, itong kordero ng Diyos, referring to Jesus, na sabi niya po dun sa previous verse, ay naroon na bago pa siya ipanganak, ay hindi pa niya lubos na nakikilala. Bagamat, sabi niya, siya ay nagbabautismo na sa tubig upang ipakilala si Jesus sa Israel. So dito makikita po natin, kagaya po ni John the Baptist, marami rin po sa atin siguro up to now, hindi pa natin lubos na nakikilala ang Panginoon. Amen po ba? At kaya nga po tayo narinito ngayong umaga dahil isa po sa mga desire natin ay mas makilala pa siya ng lubusan. And verse 32 ang sabi dyan, ito ang patotoo ni Juan. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin. So makita po natin yung transition, makita po natin yung progress ni John, na nung unang sabi niya, itong aking ipinapangaral, itong Jesus na akin lamang nabalitaan sa mga propeta, na siyang ipinapangaral ko ngayon, bagamat hindi ko pa sa lubos nakilala noon, pero ngayon sabi niya, napapatotohanan ko, nang makita ko ang banal na Espiritu na bumaba sa kanya, sabi niya, ito na yung anak ng Diyos. Ito ang anak ng Diyos na hinihintay nating lahat. So, ibig sabihin, confirm ni John the Baptist na si Jesus ang anak ng Diyos. In verse 35, nang sumunod na araw, the following day, po natin, 2 times on the 2 days occasion, 2 beses niya ring pinahayag, kinilala na si Jesus siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So sa loob ng 2 araw na yon, sapat na po yung araw na yon at sapat na rin po yung mga statement na binanggit ni John para itong 2 alagad niya ay magpasya na sumunod kay Jesus. Bago dumating si Jesus, sila ay tagasunod ni Juan. Pero nung ipakilala siya ni Juan sa kanila, itong mga alagad na ito ay naging tagasunod na ni Jesus. Makikita po natin dito yung pong atensyon na nabaling mula kay Juan ay napunta sa ating Panginoong Hesus. Why? Sapagkat meron pong nakita ang 2 alagad na ito at yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Verse 38, lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa English, sa Good News Translation, pakibasa mo natin sabay-sabay. Jesus turned, saw them following, galing yung ating pong pamagat. At salamat sa Panginoon sa pinagpalang salita niya na ating pong binasa. Matapos pong marinig ng 2 alagad ni Juan, ang katotohanan ng ipinahayag niya tungkol kay Jesus, nagpasya po sila. They decided to follow Jesus. Why? Because merong na-reveal sa kanila kung sino si Jesus. At deep in their hearts, alam nila na itong Jesus na ito na kailang susundan is worth following. Sa generation natin yan, dami natin pinafollow. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung social media ninyo. Ilan yung following ninyo, ilan yung followers. Ang dami. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, because of social media, ang dami nating fina-follow. And that time, wala pang social media. Pero nung mabalitaan nila yung tungkol kay Jesus, they started following Him. Kung meron lang social media noon, nag-follow and like na rin po sila kay Jesus. Amen po ba? Bakit? Sapagkat naunawaan nila na maaari nilang matagpuan sa Panginoon yung mga bagay na kanilang hinahanap sa buhay. And that time, they were looking for the Messiah. Naghihintay sila at naghahanap sila ng isang tagapagligtas because they were oppressed. Sila po ay alipin, sila po ay sinakop ng bansang Roma.
Noong mga panahon po na yon. At they were promised, pinangakuan po sila, ito pong bayan ng Israel, na magkakaroon ng isang tagapagligtas. At yun po yung hinahanap nila, yun po yung hinihintay nila nung panahon na yon. Kaya nung marinig po nila yung statement ni John tungkol kay Jesus, naisip nila, ito na siguro yung Messiah na ating hinihintay. These two disciples also represents all of us here. Lahat po tayo naririto po ngayon, ang nire-representa nung pong dalawang alagad, na yung una, ang pangalan po si Andres, at yung isa hindi po pinangalanan. Tulad din po nila. Lahat po tayong naririto ngayon, natitiyak ko po, we are all here looking for something. Aminin nyo man at hindi, kilalanin nyo man at hindi sa inyong buhay, no, Pastor, I am satisfied, but I believe deep in your heart, meron pa rin tayong hinahanap. At ang iniisip natin sa pagsunod at paglapit natin sa Panginoon ay masusumpungan natin sa ating buhay kung ano man yung ating hinahanap. So what are you looking for, kapatid? What do you seek in life? Inilagay yan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Inilagay ng Diyos yung greatest, deepest desire sa puso natin because God wants each and every one of us decide to start seeking for that something. Para sa iba, malinaw na po ito, pero para sa iba, baka hanggang ngayon nagtatanong pa sila, ano ba talaga itong aking hinahanap? Ano ba talaga itong aking kailangan? Ano ba talaga itong makapagpapasaya sa akin? At sa umagang ito, 3 bagay po. Ang madalas hinahanap at madalas na nagiging desire ng mga tao sa mundong ito. Una, people look for satisfaction. I believe lahat po tayo, dinedeserve din po natin somehow, may mga pagkakataon, gusto natin na masatisfy po tayo. Amen po ba? Kahit sa mga simpleng bagay. Sino po rito yung nakaranas ng kumain sa isang restaurant na pagkatapos mong kumain, merong ganitong ibinibigay sa'yo? Ang tawag po dyan, restaurant survey or yung customer satisfaction survey. Nakapag-fill up na ba kayo niyan? O, plus pa natin ang isa. Ito po yung pinipilapan natin. Ang nakalagay dyan, quality of food. Minsan, hindi natin malagay yung excellent. Kasi sabi natin, masarap naman, pero hindi talaga sobrang sarap. Portion size, medyo maliit yung serving kaya fair lang. Ease of ordering, naku medyo matagal. Tagal ko naghihintay, kaya poor yan, poor para sa akin yan. No? Service, ako po yung mga waiter, sabi niya, hindi ka makapag-serve na maayos, poor din. No? Cleanliness, medyo okay naman, kasi nakita ko sa CR nila, malinis naman. Ganyan po tayo no? And overall value, okay lang, fair lang. Napansin po ba ninyo, very seldom kung hindi man, napakadalang nating lagyan ng excellent ang isang bagay na tinatanong tayo kung nasatisfy po ba tayo. Kahit sa mga bagay na nakukuha natin, hindi natin talaga masabi na, o masabi man natin napakadalang, na masasabi natin, naku, sulit na sulit ito. Naku, satisfied talaga ako rito. Kasi alam nyo kung bakit? May comment section pa dyan pero ako may nilagay din akong comment. We always can find natin na yung mga bagay na meron tayo, hindi, meron pang mas sigit pa rito may mas makakasatisfy pa sa akin. Amen po? Hindi lang yan sa mga simpleng bagay nag-a-apply, maging sa buhay din natin. Actually, nung tinype ko po yung what are you looking for, ang kasunod po nun sa Google, what are you looking for in a relationship? Yun po yung top search. What are you looking for in a relationship? Ibig sabihin, maraming tao, they find satisfaction and pleasure in their relationships. Sa pamamagitan ng relasyon. But oftentimes, mga kapatid, yung relationship na yan, nabibigo pa rin po tayo na masatisfy. Naghahanap tayo ng mga karelasyon na po pwede magsasatisfy nung ating longing, nung ma-please tayo, pero hindi po talaga mangyari. Meron at meron bagay na makaka-disappoint sa atin dun sa ating mga karelasyon. Meron po akong picture na inihanda dyan. At hindi naman po sa relationship lang, minsan yung nga pong binanggit ko kayo na yung social media, we find pleasure and satisfaction doon po sa mga social media na ginagamit natin.
At sa pamamagitan po ng pag-browse natin, pag-search natin, paggawa natin ng mga content na thinking na kapag kami mga followers and likes na po tayo, nasa-satisfy na po tayo, napiplease na po tayo. Pero ang totoo po nun, hindi rin. At meron pang kasunod dyan. Minsan hinahanap natin yung pleasure and satisfaction sa mga bagay ari-arian na pilit nating inaabot. At minsan din naman, kapatid, hindi ko po sinasabing masama, lalo na kung meron ka namang pang-abroad, kung meron ka namang pambili, wala po masama dyan. But the problem will come kung iniisip po natin na sa pamamagitan ng lahat ng yan, we will be satisfied. Because you know why? People are hard to please. Napakahirap i-please ng isang tao. Amen po ba? Sa mga may asawa rito, napakahirap i-please ng ating mga asawa. Sa mga anak na naririto, napakahirap i-please ng ating mga magulang kung minsan. Kaya nga may mga anak, lalo na sa generation ngayon, mga bata ngayon talagang puspusan mag-aral. Bakit? Because at the back of their mind, kailangan nilang mag-excel sa kanilang pag-aaral. Bakit? Kasi iniisip nila sa ganitong paraan lamang sila magiging pleasing sa paningin ng kanilang mga magulang at ng ibang tao. But all of these things will not going to satisfy us and give us complete satisfaction in life. Only Jesus can. Kaya ang sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, pakibasa po natin. Ito po yung mga pananalita ng ating Panginoong Hesus. Dito rin po sa John. Tandaan natin yung dalawang alagad, they decided to follow Jesus. At habang sumusunod sila sa Panginoon, narinig po na itong statement na ito. Na ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin, sabi niya, ay hindi na magugutom kailanman. At ang sino mang sumasampalataya, hindi na mauuhaw kailanman. Yung hunger and thirst, yan yung nag-represent sa satisfaction natin. We always crave for more. Hindi po tayo masasatisfy talaga. Literally, mga kapatid, pag kumain ka ngayon, mamaya gutom ka ulit. Sa totoo lang, minsan kahit busog ka na, gusto mo pa rin kumain. Kasi feeling mo parang hindi ka pa busog. Kahit busog ka na. Amen po ba? Pero sabi ni Jesus, kapag nagsimula kang lumapit at sumunod sa Kanya, hindi ka na magkikrave ng kahit na ano. Bakit? Sapagkat ang satisfaction mo ay nasa Kanya lang. Ang kasiyahan natin ay sa Kanya lamang magmumula. Amen po ba? Kaya nga sabi niya sa verse 27, do not work for food that spoils. At kakayanan. Maraming tao, sinisikap pagtrabahuhan yung mga bagay na akala nila makapagpapabusog sa kanila. Makakapawi ng kanilang uhaw deep in our hearts. But at the end of the day, we will all feel frustrated, unsatisfied, disappointed. You know why? Because all of those things, bagamat magaganda po yung mga bagay na yon, na pinagsikapan natin pagtrabahuhan para mapasa atin at para makapagbigay sa atin ng satisfaction, hindi talaga makapagbibigay ng guaranteed 100% satisfaction. Not unless lahat po tayo ay magsimulang lumapit, manampalataya sa ating Panginoong Hesus, na siyang papawi ng gutom at uhaw ng puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Again, ulitin ko po, hindi po masama yung mga binanggit ko po kanina. All of those things are also created by God for us to enjoy. Totoo po yun. Pero hindi po talaga yun. Kung inaakala natin na yun ang makapag-satisfy sa atin, no, hindi po ito. Pangalawa po na hinahanap ng marami. Hindi lang po satisfaction or pleasure, but number 2, 3 S lang naman po ito.
We all look for security and protection. Amen po ba? Gusto natin ang buhay natin secured. Amen. Kaya po tayo nagsisikap para maging sigurado tayo, sa ating kinabukasan, sa ating hinaharap, sa ating future. Amen po ba? At kaya tayo gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para maging safe, secured, and protected din po tayo. Literally, ginagawa po natin yan sa ating po mga tahanan. Amen po ba? Nagalagay po tayo ng tinatawag na bakod. Yan. Naglalagay po tayo ng bakod. Paki-flash yung picture. Ayan, naglalagay po tayo ng bakod. At minsan, hindi lang po bakod, naglalagay ka pa ng CCTV. Naglalagay ka pa ng aso. Protected and secured. Pero sa totoo lang, mga kapatid, in reality, yung CCTV, wala naman po magagawa yan. Kung hindi, ikay magsisi. Kaya nga, CCTV. Kasi pagkatapos may mangyaring nakawan, matapos may mangyaring ganito, babalikan mo na yung CCTV. At habang nanonood ka, sising-sisi ka na. Naku, yun pala yun. O kaya CCTV. Amen? Maglalagay ka ng mga, kung ano-anong mga proteksyon sa iyong tahanan para ikaw ay maingatan. At kung minsan hindi lang po yan, minsan inaakala natin secured tayo kapag yung ating bank passbook account, ayan, ay napakaraming digits. O ilang digits ba yung nilagay ko dyan? Marami yan, no? At kung minsan naman, tayo ay kumukuha ng mga, insurance policy, auto insurance, home, life, medical, lahat po yan. Bagamat ulitin ko po, kagaya nung unang puntos ko, lahat po yan maganda. Lahat po yan kapaki-pakinabang. Wag niyo po ako mamisinterpret na baka sabihin niyo, si pastor against pala sa mga ganyan. Wag na nga tayo magpatayo ng bakod. Wag na nga maglagay ng CCTV. Wag na nga kumuha ng mga insurance. No, hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, lahat ng yan makapagbibigay ng sort of sense of security. Security. Kasi yung totoo niyan, sabi ko nga sa inyo kanina, kahit maglagay ka ng CCTV, nangangamba ka pa rin . Kahit may aso ka, nangangamba ka pa rin. Yung aso ko parang di nata kumakahol, may naglason yata. Nag-aalala ka pa rin. May passbook ka, may lamang ka sa bangko, nag-aalala ka pa rin, hindi ka pa rin secured, hindi ka pa rin mapakali. Bakit? Kasi iniisip mo, taas, baba yung laman ng bangko mo. Kumuha ka nga ng mga insurance policy, hindi ka pa rin mapanatag. Bakit? Naku, baka magsaray ka, baka totoo kaya yun, baka fly by night yung nakuha ko insurance. Baka pagka kailangan ko na mag-claim, hindi ako makapag-claim. So hindi rin tayo makakuha ng tinatawag na talagang total security. Ang meron lang dyan, sense of security. Yung feeling secured ka lang kapag meron ka nyan. Amen po ba? Ulitin ko po, hindi ako against. Pero kung dyan natin ibabase at ididepende yung security natin at protection natin sa buhay, mabibigo po ulit tayo. That is why Jesus said in John chapter 10, verse 11, pakibasa natin, I am the good shepherd. Sa palagay ko po, ito yung pinaka-matinding security na pwede natin panghawakan. Ito yung, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ito yung pinakamatinding proteksyon na pwede mong dependehan. Na alam mo na meron kang isang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para lamang sa'yo. Na handang magbigay ng kanyang sarili para lamang maingatan ka, para lamang mabigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang mabuting pastol na kagaya sa isang tupa, pangangalagaan niya at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan. At hindi niya hahayaan na yung tupa na yun mapahamak hanggat nandun siya. Ganon ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga sabi po ni David sa Awit chapter 23 verse 1, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako want. And verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako Ito po yung napakagandang pangako ng Diyos bilang mabuting pastol natin. Na ang sabi ni David, kahit dumaan sa pinakamadilim na libis ng kanyang buhay, even though I walk through the shadows of the valley of death, I will fear no evil. Hindi siya natatakot kahit na kanino o kahit na ano man ang pupwedeng mangyari. Bakit? Kasi alam niya na kasama niya ang Diyos. At yan po yung isang bagay na makapagbibigay sa atin ng total security, total assurance na kahit na ano kaharapin natin, na kahit na ano pagdaanan natin, na kahit wala pa tayo ng mga bagay na nilagay ko kanina,
Protected and secured ka. Why? Dahil meron kang mabuting pastol na hindi lang kayang ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo, kung hindi handang mag-alay ng kanyang buhay para lamang sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. But sometimes, we are always left na meron tayong tanong. Kung talagang iniingatan, pinoprotektahan na talagang secured ako sa Panginoon, bakit minsan nakakaranas ako ng mga pagsubok, paghihirap, nakakaranas ako ng mga pag-uusig, nakakaranas ako mawalan, kung talagang secured ako sa Panginoon? Well, ito ang sabi ni Pablo, Romans chapter 8 verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig. Ito yung misconception sa maraming mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon. Nakakala nila, kapag tinanggap nila ang Panginoon, hindi sila makakaranas ng mga bagay na ito. Pero alam na alam ni Pablo at malinaw kay Pablo na kahit dumanas tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom o kawalan, alam niyo po yung security sa buhay? Ang totoong security ito, yung alam mong mahal ka ng isang Diyos na lumikha sa iyo. Yung alam mong mahal ka ng Diyos at alam mong ibibigay sa iyo ng Diyos bunga ng kanyang pagmamahal, maging ang kanyang buhay para lamang sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. Na kaya nga kahit dumanas ka pa ng pagsubok, kahit dumanas ka pa ng paghihirap, kahit dumanas ka pa ng pag-uusig, gutom, o kahit mawalan ka pa, o kahit malagay ka pa sa panganib, magkasakit ka, o maging banta sa iyong buhay o kamatayan, ano sabi ni Pablo? Mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Dahil may nagmamahal sa iyo. Sino nagmamahal sa iyo? Hindi basta-basta. Ang nagmamahal sa iyo, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, lumikha ng sansinukob, may-ari ng lahat ng bagay, yun yung nagmamahal sa iyo. Amen po ba mga kapatid? So kaya nga sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, sabi po ron, naranasan ko mabusog, naranasan ko magutom, naranasan ko magkaroon, naranasan ko mawalan, pero ang lahat ng ito, ano man maging sitwasyon ko, ano man maging kalagayan ko, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? So bali, wala kay Pablo ano man maging kalagayan niya sa buhay. Pero kung minsan yan yung problema ng maraming Kristiyano. Pag medyo nahihirapan na, pag medyo may pagsubok na, Lord, nasan ka ba? Pero ito maganda. Mararamdaman mo secured ka sa buhay. Kahit na nga minsan nakakaranas tayo ng mga ganyan. Kapag alam na alam mo kung sino yung nagmamahal sa iyo. Kapag alam na alam mo na mahal ka ng Diyos at pinatunayan niya yung pagmahal niya ito, Romans chapter 5 verse 8, pinadama niya, pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin sa kabila ng tayo'y makasalanan pa. Ano ibig sabihin nun? Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo deserving ng kanyang pagmamahal. At yung katotohanan na yun yung magbibigay sa atin ng security. Yung magbibigay sa atin ng total protection and assurance na anuman na maging kalagayan mo sa buhay, merong isang Diyos na kahit kailan hindi ka pababayaan, kahit kailan hindi ka iiwanan. Bakit? Dahil siya yung Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Pangatlo, people look for significance or purpose. Ng purpose in life or significance. At minsan, sa ganitong paraan nila ito hinahanap. Yung pakiramdam nila, sila ay importante, sila ay mahalaga, they have their worth sa pamamagitan ng kanilang edukasyon. Bagamat ulitin ko, hindi po masama yan, na tayo ay makapagtapos sa ating mga pag-aaral. At yung iba naman, hinahanap nila yung kanilang significance and purpose sa pamamagitan ng mga achievements nila sa buhay. Nakakala nila, mahalaga sila. At kung minsan naman yung kanilang mga careers, yung kanilang mga hanap buhay, kapag naging successful yung lahat ng kanilang ginagawa, yun yung iniisip nila na significance nila o significance ng tao, yung purpose natin. Kaya ngayon iba halos magpakapagod na sa kakatrabaho, paghahanap buhay para lamang ma-achieve nila yung magandang kalagayan na yun sa buhay, na maging successful sila sa kanilang career, sa kanilang mga hanap buhay. Pero sabi ng Panginoon,
Hindi dapat pakahirap pagdibdibin ang hanap buhay, aga-agang bumabangon, gabing-gabi kung umihimlay. Pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang minamahal. Ibig sabihin, huwag mong seryosohin yung mga bagay na yan. Sapagkat ang buhay ng tao hindi nakabase sa kanyang kayamanan o sa anumang bagay na meron siya. Bagamat ulitin ko po, lahat po yan ay nakakabuti para sa atin. At kailangan po natin para tayo mabuhay. Amen po ba? Pero kung dyan po natin nahanapin yung purpose natin sa buhay, yung significance mo kaya ka nabubuhay, yung tanong na what am I living for, hindi po yan ang sagot. Kasi ang totoong purpose, ang totoong kahulugan ng buhay natin na ito, John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branch. Po sa binasa natin, may ilang prinsipyo po tayong pwedeng matutunan po rito. To find our significance, una, kinakailangan connected tayo sa Panginoon. Just like ng isang sanga na nakakonect sa isang puno, ganon din naman. Kung gusto natin makita yung purpose natin sa buhay, it starts with knowing Jesus. It starts with our relationship with Jesus. Doon magsisimula yung tunay na kahulugan, yung tunay na kabuluhan ng ating mga buhay. Pag meron na tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Bakit? Sapagkat pag hindi tayo konektado sa Kanya, ano sabi niya dyan? Apart from me, you can do nothing. Hindi ka mamumunga. Lahat ng iyong gagawin, hindi magpa-prosper. Because you know why? This connection to Jesus leads to barrenness. Yung akala natin tagumpay, dahil nakatapos ka, dahil may achievements ka, dahil maganda na naging takbo ng iyong career, naging maganda ang takbo ng iyong hanap buhay, naging quote and unquote successful ka sa buhay on worldly terms. Pero lahat ng yan, facade lang po yan. Lahat ng yan ay just temporary success at hindi talaga totoong success sapagkat ang totoong success ay kapag nangyari na yung purpose ng Diyos para sa ating mga buhay. Yun ang totoong tagumpay. Yung alam mo na nabuhay ka sa mundong ito na nangyari yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kung inaakala natin lahat ng ginagawa natin na mukhang tagumpay, pero wala ang Diyos, hindi talaga yung tagumpay. Dahil marami akong alam. Yung tagumpay ng mundo na naranasan nila, yun din yung tagumpay na sumira at nagwasak ng kanilang buhay. At pangatlong prinsipyo na nakita natin dyan, tayo po ay nakadisenyo. Tayo ay nakaplano. Tayo ay inilaan ng Diyos na maging mabunga ang ating mga buhay. Bilang mga sanga, mga kapatid, magiging mabunga lang tayo only and only if kapag nakakonect tayo sa puno. At sino yung puno na yon? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Wala po kayong makikitang sanga na namumunga, na nakahiwalay sa puno. Amen? At kahit na po yung puno na hindi namumunga, lagyan mo ng peking bunga, hindi mo yung matatawag na tunay na bunga. Bakit? Kasi kailangan niya naturally mamunga. At mamumunga lang po siya kapag yung sanga na yon ay konektado sa puno. At ganoon din po tayo mga kapatid. Magiging mabunga lang po tayo at maipapakita po natin yung ating koneksyon at relasyon sa Diyos kapag po tayo po mga kapatid ay talagang nakadepende sa ating pong Panginoon. Yung ating buhay nakadepende po sa Kanya. Fruitfulness starts with our relationship with Jesus. And this fruitfulness is also a mark of our being disciple of Jesus. Sabi nga po ng verse 8, by this my Father is glorified, that you ang layunin ng Diyos, ang totoong purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung tayo po ay mamunga. Hindi lang po mamunga ng mga bagay na material, pisikal, kung hindi yung bunga po rito, yung buhay natin unti-unting nababago when we start our relationship with Jesus. Yung dating ikaw, unti-unting binabago. Yung dating ikaw, unti-unting nag-i-improve. Yung dating ikaw, unti-unting natatransform.
At nangyayari sa iyo, yung talagang kalooban ng Diyos na tayo ay maging katulad ng wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Because one day, we will meet God. Haharap tayo sa Diyos. Sa pagharap natin sa Panginoon, isa lamang po yung magiging tanong, naganap ba yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Ulitin ko po, magsisimula po yon sa relasyon mo sa Panginoong Hesus. It is not religiosity. Hindi lang yan tungkol sa simpleng pagsisimba at pagdadasal. Pag sinabing relasyon sa Panginoon, yung buhay mo nakakonekta sa Diyos. Balikan natin yung sinabi sa verse 38 ng John chapter 1. Jesus turned, saw them following Him, and asked, tinanong po ng mga disciples, saan po kayo nakatira? Hindi po ito, literal po ito na tinatanong nila, saan po kayo nananahan? Pero ang totoo pong essence ng kanilang pagtatanong, hindi lang po simpleng, saan po kayo nakatira, Panginoon? Hindi po yun, saan po kayo nakatira, teacher? Hindi lang po sa simpleng ganun ang tanong nila. Ang tanong nila ay napakalalim, na ang ibig nila sabihin, Panginoon, saan po kayo nandoon? Sapagkat kung saan kayo naroon, gusto namin pumaroon din. Gusto namin na kung saan kayo pumupunta, doon din kami. Gusto namin na simula ngayon, yung buhay namin ay susunod sa iyo. Bakit? Kasi may nakita sila sa Panginoon that worth following. May nakita sila sa Panginoon na napakahalagang bagay na magbibigay ng kahulugan sa kanilang mga buhay. At hindi naman sila binigo ng Panginoon sapagkat ang sabi sa kanila, come and see. At alam niyo po ba yung mga kinuha natin puntos, yung 3 IM, hindi lang po 3 yun, 7 IM po yan. Na nagpapakilala ng significance, kahalagahan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. He is not just, sabi niya, I am the bread of life, yung 3 binanggit natin, I am the good shepherd. At yung pangatlo, I am the vine and you are the branches. May 4 pa po. I am the light of this world. I am the door. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Lahat po yun yung kailangan po natin sa buhay. At hindi lang po yan kayang ibigay ni Jesus o hindi lang niya kayang ibigay yung ating mga kailangan. Sapagkat siya mismo, si Jesus mismo, ang kailangan natin sa buhay. John chapter 10 verse 10, I have come. Kung inaakala mo na yung buhay mo ngayon, successful na. Kung inaakala mo yung buhay mo ngayon, prosperous na, maunlad na. Kung akala mo yung buhay mo ngayon, maginhawa na, pero wala kang koneksyon at wala kang relasyon sa Panginoon, kapatid, kulang pa rin yan. At hindi yan na makapagsasatisfy sa iyo. Hindi yan makapagbibigay sa iyo ng significance. Hindi yan makapagbibigay sa iyo ng security. Hindi yan makapagbibigay sa iyo ng tinatawag na satisfaction. Dahil ito ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 2 verse 25. For who can eat or enjoy? We cannot enjoy anything that we have apart from Jesus. And lastly, ito po ang aking realization. Jesus is all I want. Po tayong lahat. So kung iniisip po natin mga kapatid, at kung maaaring hinahanap natin yung sense of fulfillment, significance, security, satisfaction. And we are trying to look for it in the things of this world. We will all fail. Because the reality, everything that we need, we can found only in Jesus. Lord, we are here, surrendering our lives to you. Acknowledging that without you, apart from you, we can do nothing. And Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, knowing that our satisfaction, that our security, and our significance and purpose in this life is only found
in you, Jesus. Panginoon, di namin kailangan hanapin ang mga bagay na ito mula sa mga bagay na meron sa mundong ito. Bagkus, Panginoon, salamat sapagkat natagpuan ka namin. Salamat sapagkat kami kinatagpo po ninyo upang ang lahat ng aming kakulangan ay punuan ng iyong mayamang biyaya. Lord, salamat po, Diyos, because this God-shaped vacuum in our hearts can only be filled not by any created being, but only be filled and be known by you, Jesus. Lord, alam po, Panginoon, yung pong maaaring hinahanap pa rin ng mga kapatid ko ngayon pong umaga sa kanilang buhay, na hanggang ngayon pinagsisikapan nila, O Diyos, na hanapin at masumpungan. Lord, I pray that all of these things, they will find it in you, Panginoon. Masumpungan lamang nila sa inyo ang lahat ng ito, Panginoong Jesucristo. And Lord God, help us to understand more of you, understand the truth about you, at patuloy po, Diyos, na ipanghawakan namin ang katotohanan na ikaw lamang ang kailangan namin sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na hanggat may isang Diyos na nagmamahal ng tapat, na nagbibigay ng kanyang buhay para sa aming Panginoon, hindi kami mangangailangan ng anuman, hindi kami mag-aalala sa anumang bagay, sapagkat alam namin na mayroong isang mapagmahal na Diyos, na mayroong isang mabuting Diyos, na mayroong isang mabuting Diyos na mangangalaga at mag-iingat sa amin pong mga buhay. Lord, we thank you, O God. We thank you, Jesus. And Lord, as we depart in this place, Lord, protect us, guide us, and lead us, Lord. At patuloy po, O Diyos, sa paglabas namin sa bulwagang ito ay amin pong pangahawakan at ang aangkinin ang iyong mayamang biyaya at ang iyong pagpapala ay mararanasan namin sa amin pong mga buhay. Manatili pong nakataas ang ating mga kamay. May the Lord bless you and keep you. May His holy face shine upon you and be gracious unto you. May He lift up His countenance and give us all peace. Salamat po, Panginoon, sa ilamang pong papuri, sa iyong parangal. Ito yung aming dalangin sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Lahat na kinatagpo ng Panginoon sa umagang ito ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. To God be all the glory. Salamat po sa ating Panginoon.